Magandang araw. Ito ang mga balita ng mga mandirigmang marino na laging handang magtanggol sa buong kapuluan. Inihahatid ng mga tagapagbalitang mandirigma mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mula sa tahanan ng The Most Ready Force, ang Philippine Marine Corps. Ako si Second Lieutenant Philip Peneira, Philippine Navy Marines. At ako si Second Lieutenant Francis Gonzalez, Philippine Navy Marines. Ito ang Balitang Mandirigma. Bumisita ang Deputy Commander ng United States Marine Forces Pacific sa impilan ng Philippine Marine Corps noong August 27, 2024. Formal na tinanggap ni Brigadier General Vicente Map Blanco III, Philippine Navy Marines, ang kasalukuyang Deputy Commandant ng Philippine Marine Corps, si Major General Daniel L. Shipley, ang Deputy Commander ng United States Marine Forces Pacific. Kasama ang iba pang mga matataas na opisyal ng Marines, tinalakay sa nasabing pagbisita ang mga bagay na may kinalaman sa archipelagic coastal defense. Inaasahang sa pagbisitang ito ni Major General Shipley ay mas mapatibay ang relasyon ng dalawang marine forces. Sa ibang balita, nakiisa ang Philippine Marine Corps sa isang fun run bilang pagkilala sa kabayanihan ng isa nating marino. Ang nasabing fun run ay pinamagatang Bayani ng Antipolo, Takbong Sundalo, na inialay para kay late Captain John Frederick S. Sevillano, Philippine Navy Marines, bilang pag-alala sa ipinamalas niyang kabayanihan. Matatandaang si late Captain Sevillano ay isa sa mga Marines na nagbuwis ng buhay noong kasagsagan ng Marawi Siege taong 2017. Nang unang inorganisa ang nasabing fun run ni Mr. Gerardo G. Padilla, isang residente ng Antipolo, bilang pagpapahayag ng kanyang karangalan bilang kababayan ni Captain Sevillano. Naganap ito noong August 25, 2024 sa Antipolo City na nilahukan ng iba't ibang individual na nagpapakita ng suporta sa nasabing aktibidad. Ang ganitong klaseng inisyatiba ay nagpapatunay lamang na kailanman ay hindi nakakalimot ang ating mga kababayan sa kabayanihan ng mga Marines. Samantala, bumisita kamakailan sa Headquarters Philippine Marine Corps ang commander ng Joint Special Operations Group na si Brigadier General Eli Glenn Ferrer Villaflor, Philippine Army. Gaya ng nakagawian sa tuwing may bumibisita, mainit na sinalubong si Brigadier General Villaflor sa pamamagitan ng isang traditional na side voice honor at guest book signing sa pangungunan ni mismong Commandant Major General Arturo G. Rojas, Philippine Navy Marines. Kasama ang iba pang matataas na opisyal ng Philippine Marine Corps. Nakasentro ang nasabing pagbisita sa pagtalakay sa mga bagay na may kinalaman sa pagtutulungan ng mga special forces ng bawat unit ng AFP. Pagdating sa usaping pangseguridad. Pakinggan naman natin ang mga balita mula sa ating mga mandirigma sa buong bansa. Ito ang mga ulat ng Brigada. Dumating na ang mga bagong assets ng ating mga Marines sa Central Mindanao. Para sa buong detalye ng balitang yan, narito si Corporal Jodenry Abragan, Philippine Navy Marines. Sabay-sabay na sinalubong ng mga tropang Marines na nakadistino sa Central Mindanao, partikular na sa Maguindanao del Norte at Cotabato, kasama iba pang mga personalidad ang mga bagong dating na assets ng Philippine Marine Corps. Ito ay sa naganap na formal na welcome ceremony para sa mga tropang Marines mula sa 65th Force Reconnaissance Company ng Force Recon Group, Armor, Artillery Battalion. Ang nasabing seremonya ay pinangunahan mismo ni Major General Antonio G. Naparete, Philippine Army, ang kasalukuyang commander ng Joint Task Force Central, kasama si Brigadier General Romulo Quimado, Philippine Navy Marines, ang commander ng 1st Marine Brigade, iba pang miyembro ng Joint Task Force Central at ilang individual na sibilyan. Ang commander ng 1st Marine Brigade, iba pang miyembro ng Joint Task Force Central at ilang individual na sibilyan. Inaasahang sa pagdating ng mga bagong assets ng mga Marines sa Mindanao, mas magagampanan pa ng mga Marines ang kanilang pangunahing tungkulin at ito ay panatilihin ang kapayapaan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Para sa ulat ng 1st Marine Brigade, ako si Corporal Jodenry Abragan, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office at ito ang Balitang Mandirigma!
Bumisita ang Belgian Ambassador sa mga tropang Marines sa Tawi-Tawi. Para sa kabuang ulat mula sa 2nd Marine Brigade, pakinggan natin ang report ni Corporal Chris Ivan Solmerano, Philippine Navy Marines. Sa isa na namang pambihirang pagkakataon, bumisita ang Belgian Ambassador na si Michael Pares sa mga tropang Marines sa Tawi-Tawi. Kasama ng ambasador na bumisita ang President at CEO ng Philippine National Oil Company at iba pang investors at think tank team mula sa University of the Philippines. Inaasahang sa pagbisitang ito ng mga nabanggit na individual ay makapagbibigay ito ng malaking oportunidad para sa mga taga-Tawi-Tawi. Ayon sa Presidente ng Philippine National Oil Company, matutupad lamang ang mga ito kung ang peace and stability sa lugar sapagkat malaki ang maging epekto ng seguridad pagdating sa usaping economic growth and development. Sinisiguro naman ni Brigadier General Narag na ginagawa ng mga Marines ang lahat ng effort upang mapanatili ang kapayapaan sa Tawi-Tawi. Hindi maikakaila na ang Tawi-Tawi ay isa ng ganap na mapayapang lugar at sa katunayan ay idineklara itong Lawless Terrorist Group Free taong 2020. Para sa ulat ng 2nd Marine Brigade, ako si Corporal Chris Ivan Solmerano, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office. Ito ang Balitang Mandirigma! Mga tropang Marines ng Marine Battalion Landing Team 7 tuloy-tuloy ang pagsasanay. Pakinggan natin ang kabuuan ng ulat na yan. Narito si Corporal Avel T. Robillos, Philippine Navy Marines. Matapos ang matagumpay na pagsanay sa Combat Lifesaver, ay formal naman binuksan ang pagsanay sa Community Support Program ng Ability 7 sakop ng 3rd Marine Brigade. Ito ay sa isinagawang joint closing ceremony noong August 23, 2024 na ginanap sa Headquarters Marine Battalion Landing Team 7 sa Fronio Española, Palawan. Pinangunahan ang nasabing seremonya ni Lieutenant Colonel Geoffrey D. Signo, Philippine Navy Marines, ang kasalukuyang Commanding Officer ng Marine Battalion Landing Team 7. Binati ni Lieutenant Colonel Signo ang lahat ng mga tropa sa kanilang pagtatapos sa Combat Lifesavers Training at pinalalahanan ng lahat na mas mapabuti pa ang kanilang mga trabaho at gamitin ang lahat ng mga natutunan sa nasabing pagsasanay. Samantala, binati din niya ang iba pang mga tropang Marines na sasalang din sa iba pang pagsasanay sa Community Support Program. Ayon kay Lieutenant Colonel Signo, malaga ang ganitong klase ng training sapagkat malaking tulong ito sa pagpapanatili ng magandang relasyon sa komunidad. Bilang commanding officer, nikayat ni Lieutenant Colonel Signo ang lahat ng mga Marines ng Ability 7 na magpatuloy sa pagsasanay sapagkat malaki ang ambag nito sa pagtupad ng mga sinumpaang tungkulin sa bayan. Ang mga ganitong pagsasanay ay napakalaga sapagkat isa ito sa magiging tulay upang dineklarang insurgency-free ang Palawan. Para sa ulat ng 3rd Marine Brigade, ako si Corporal Abel Robillos, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office at ito ang Balitang Mandirigma! Unilateral exercise kasalukuyang nagaganap sa 4th Marine Brigade. Para sa buong detalye ng balitang yan, ihahatid sa atin ni Sergeant Arnel Balnao, Philippine Navy Marines. Naimbagal daw yung amin ni tayo Ilocos, mga Ilocanja. Kasalukuyang nagaganap ang unilateral exercise ng 4th Marine Brigade. Ang unilateral exercise na ito ay pinamagatang TUW-01-24. Kasama ang MBLT 8 at MBLT 10 na parehong sakop ng 4th Marine Brigade sa nasabing exercise. Kabilang sa exercise na ito ang pagsagawa ng disruption operations, artillery fire support missions, mortar fire support missions, close target reconnaissance, stalking operation at iba pa. Ang unilateral exercise na ito ay naglayong mas mapalawak ang kaalaman ng mga Marines sa Norte pagdating sa physical, mental at technical na abilidad kung saan ito ang pinakapangunahing kailangan sa pagtupad ng misyon ng Philippine Marine Corps. Para sa ulat ng 4th Marine Brigade, ako si Sergeant Arnel Balnao, Philippine Navy Marines, ang tagapagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office.
At ito ang Balitang Mandirigma. At yan mga balita ng inyong mga mandirigmang marino ngayong linggo. Muli ako si Second Lieutenant Francis Gonzalez, Philippine Navy Marine. At ako si Second Lieutenant Philip Pinera, Philippine Navy Marines, sa ngalan ng karangalan, katungkulan at kabayanihan. Ito ang Balitang Mandirigma.